Habang nagpapatuloy ang mabigat at tensyonadong pag-uusap ni Crollo at Hisoka tungkol sa mga kakayahan at taktika, unti-unting ibinubunyag ni Crollo ang isa pa niyang alas sa manggas. Sa kalmadong tinig, ipinakilala niya ang isa pang kakayahan, Order Stamp. Ipinaliwanag niya na kung ang Black Voice ni Shalnark ay kayang kontrolin ng mga tao, ang Order Stamp naman ay para sa mga puppet. Ang Black Voice ay nagbibigay ng ganap na kontrol, ngunit limitado lamang sa dalawa ang maaaring manipulahin sa isang pagkakataon. Sa kabilang banda, ang Order Stamp ay kayang mag-utos sa maraming puppet, ngunit ang kapalit nito ay simpleng utos lamang ang maaari. Walang komplikadong galaw, walang malalim na estratehiya. Dahan-dahang minarkahan ni Crollo ang isang pahina sa kanyang aklat. Pagkatapos, binuksan niya ito muli at ipinakita ang isang kakayahang hindi na bago sa paningin ni Hisoka, ang Gallery Fake, ang kakayahan ni Kortopi. Sa isang iglap, gumawa siya ng eksaktong kopya ng patay na hukom. Isang katawan na walang buhay, ngunit hindi pa tapos ang palabas. Binuksan muli ni Crollo ang kanyang aklat at gamit ang Order Stamp, tinatakan niya ang noo ng kopya. Ipinaliwanag niya ang lihim sa likod ng teknik na ito. Para sa orihinal na may-ari ng Order Stamp, hindi magkapareho ang bangkay at puppet, kaya't hindi maaaring kontrolin ang isang patay na katawan. Ngunit ang kopya ng bangkay, iba ang usapan. Isa itong bagay na walang buhay at sa makatuwid, maaari itong manipulahin. Iniutos ni Crollo sa kopya na tumayo at ito'y sumunod. Dagdag pa niya para sa dating may-ari ng kakayahan, kapag napugutan ng ulo ang puppet, hindi na ito itinuturing na puppet. At ngayon, dumating ang mas mapanganib na bahagi. Sa malamig na tinig, iniutos ni Crollo sa kopya na sirain si Hisoka. Ipinaliwanag niya na kung ang isang puppet na nilikha mula sa kopya ng isang tao ay inutusang pumatay, ang paraan ng pag-atake nito ay nakadepende sa personalidad ng orihinal na tao. Ngunit kapag binago ang utos sa isang simpleng salitang sirain, iisa lamang ang magiging focus ng lahat ng puppet, putulin ang ulo ng target. Ngunit bago pa man makalapit ang kopya, kumilos si Hisoka. Sa isang mabilis at halos walang hirap na galaw, iniikot niya ang ulo ng puppet at tuluyang pinugot ito mula sa katawan. Kinumpirma ni Crollo ang resulta. Sa sandaling mapugutan ng ulo ang puppet, tumitigil ito at naglalaho ang stamp sa noo nito. Gayunpaman, nananatili pa rin ang katawan ng puppet dahil hindi pa niya dini-deactivate ang Gallery Fake at doon niya ibinunyag ang huling detalye. Sa sandaling maglaho ang kopya, saka lamang maaaring masigurado ni Hisoka na ang Gallery Fake ay tuluyan ng na-deactivate. Nagusisa si Hisoka tungkol sa huling kakayahan na tinutukoy ni Crollo. Sa halip na direktang sumagot, dahan-dahang itinaas ni Crollo ang kanyang mga kamay. At doon, malinaw na lumitaw ang dalawang arrow sign, tig-isa sa bawat palad. Sa kalmadong tinig, ipinaliwanag ni Crollo ang kakayahang tinatawag na Convert Hands. Kapag hinawakan niya ang isang target gamit ang kanang kamay, ang target na iyon ay magkakaroon ng anyo ni Crollo. Kapag kaliwang kamay naman ang ginamit, si Crollo ang magiging kamukha ng target. Ngunit kapag parehong kamay ang ginamit sa paghipo, magpapalitan sila ng anyo. Hindi ng katawan o lakas kundi panlabas na hitsura lamang. Tiniyak ni Crollo na hindi malilito si Hisoka kung alin ang tunay, sapagkat mananatili ang mga arrow sign sa kanyang mga palad, isang palatandaang hindi kayang pekein. Sa kanyang isipan, nag-isip si Hisoka. Paano kung gumawa si Crollo ng kopya na may marka gamit ang Gallery Fake? Ngunit agad din niyang napagtanto ang problema. Kailangan hawak ni Crollo ang aklat at iyon mismo ang magiging sagabal. Handa na sanang ipagpatuloy ni Hisoka ang laban, ngunit muli siyang pinahinto ni Crollo. May isa pa raw siyang mahalagang paliwanag. Ipinaliwanag ni Crollo na kapag namatay ang orihinal na may-ari ng isang kakayahan, naglalaho ito sa kanyang aklat at hindi na kailanman magagamit muli.
Ngunit may isang kakayahan na nanatili pa rin sa kanyang aklat kahit patay na ang may-ari nito. Sandaling nalito si Hisoka hanggang sa bigla niyang naunawaan. Ito ay may kinalaman sa Nen na lalong lumalakas matapos ang kamatayan. Ang orihinal na may-ari ng kakayahang iyon ay isang matandang elder ng Meteor City. Nang minsang lusubin ng isang tagalabas ang lungsod, ginamit ng elder ang The Sun and Moon upang gawing buhay na bomba ang isa sa mga residente. Isang mensaheng hindi kailanman malilimutan ng sinumang mangahas umatake. Higit pa rito para sa elder, walang pagkakaiba ang tao at puppet. Doon tuluyang naunawaan ni Hisoka ang kahulugan nito. Kapag minarkahan ng The Sun and Moon, hindi na kailanman matatanggal ang marka. Kinumpirma ito ni Chrollo. Ang mga marka ay mananatili hanggang sa sumabog ang bomba, kahit pa isarado ang aklat o itabi ito. Wala nang atrasan, wala nang paraan para pigilan ito. Buong-buo ang kumpiyansa ni Chrollo sa kanyang tagumpay. Sa isang kalmadong tanong na puno ng banta, tinanong niya si Hisoka kung gusto pa rin nitong ipagpatuloy ang laban. Sa kabila ng pag-aalala sa kung gaano kagulo at kapanganib ang maaaring mangyari, ngumiti si Hisoka, isang ngiting puno ng pananabik, at masayang sagot niya ay, "Siyempre." Mabilis na minarkahan ni Chrollo ang isang pahina ng kanyang aklat gamit ang bookmark. At sa isang kisap mata, tumalon siya pabalik sa gitna ng nagkakagulong karamihan. Habang umaatras, inilabas niya ang telepono ni Shalnark kasama ang dalawang antena. Isang malinaw na senyales na nagsisimula na ang mas mapanganib na yugto ng laban. Agad siyang hinabol ni Hisoka, tumatakbo sa pagitan ng mga manonood. Ngunit habang sumusugod, pinag-iisipan niya ang bawat hakbang. Kung lalapit siya ng sobra, maaring matamaan siya ng antena at tuluyang mapasailalim sa kontrol ni Chrollo. Ngunit kung lalayo naman siya, lalo lamang siyang mahuhulog sa bitag ng kalaban. Sa sandaling papalapit na si Hisoka, biglang sumulpot ang isang dambuhalang lalaki, isang taong malinaw na kontrolado ni Chrollo, na humarang at tuluyang tinakpan ang kanyang paningin. Walang pag-aalinlangan, hinugot ni Hisoka ang kanyang baraha at sa isang mabilis na galaw, hiniwa ang leeg at mga braso ng lalaki. Bumagsak ito, ngunit hindi pa tapos. Mula sa likuran ng higante, may isa pang taong kontrolado ang biglang sumugod patungo kay Hisoka. Muli, kumilos si Hisoka ng parang anino. Sa parehong malinis at malupit na paraan, agad niyang pinabagsak ang ikalawang kalaban. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nawala na si Chrollo. Habang nakatayo sa gitna ng kaguluhan, mabilis na inayos ni Hisoka sa kanyang isip ang posibleng pagkakasunod-sunod ng galaw ni Chrollo. Una, Black Voice. Ikalawa, Bookmark. Ikatlo, i-activate ang Convert Hands. Ikaapat, magpalit ng anyo gamit ang kaliwang kamay. Ikalima, ilipat ang bookmark sa Convert Hands. At panghuli, isarado ang aklat at maghintay sa dilim. Sa sandaling yon, malinaw kay Hisoka. Hindi na niya hinahabol si Chrollo. Siya na mismo ang hinahabol ng isang multo sa gitna ng karamihan. At sa gitna ng sigawan at takot, nagsimula ang tunay na laro ng kamatayan.